At sa pag na-download po ninyo yung Business Manager, noong years ago, ang Meta Business Suite is not included doon sa Business Manager. Ngayon po ay included na at ma-access na rin ninyo doon sa Business Manager yung Meta Business Suite. Yung Meta Business Suite, doon po natin makikita ang mga tao na pumapasok sa ating Facebook ads. Second slide, please. Ayan, how to set up your campaign. Pupunta po kayo sa Ads Manager na makikita rin ninyo doon sa Business Manager, and then you will click Create. Another slide. At dito po sa Campaign Objective, ang atin po ay may awareness, traffic, engagement, leads, promotion, and sales. Pinakamaganda po nating objective na pipiliin ay yung sales kasi po yan ay diretso po yan sa messenger natin kapag pinili natin yung sales objective. Pero yan po ay maganda rin sa reach, brand awareness, video views, and store location awareness. Pero pinakamaganda pong objective yung sales kasi hindi na po tayo sesend ng mga email, diretso po yan sa messenger. Okay, another slide. Pasensya na po kayo, wala akong Zoom na maganda pa eh. Awareness objective. Yung awareness objective naman po ay maganda yung kung yung mga taong papasok sa inyo, reach, brand awareness, video views, and store location awareness. And then, another Mentor Edward. Traffic naman po ay kung kayo ay may website, pwede nyo magamit yung traffic objective, pero hindi po kayo makakakuha dyan ng mga tao talaga na magiging leads nyo o yung kukontak sa inyo para mag-inquire sa inyong business. Engagement naman po, pwede rin yan sa messenger, pero based on my experience na nung gumawa ako ng engagement objective, madalang lang po ang mga taong pumapasok diyan sa engagement. Kaya ang pinili ko po sa lahat, ang pinakamaganda ay yung sales objective. Ayan, yung sales objective na yan ay conversion. Diyan po kayo makakakuha ng mga magpipay-in sa inyo, catalog sales, at Messenger, Instagram, at WhatsApp po yan connected. At pwede rin po kayong tawagan diyan sa pagkasa sales objective. Another Mentor Edward. Yan. Dito po sa campaign setup na ito, ang pipiliin po ninyo, i-click ninyo yung manual setup. Diyan po ay may kunyan. Pag pumunta na kayo sa setup, i-click lang ninyo yung manual sales campaign, then continue. Continue, Mentor Edward. Yan. Advantage of manual placement. Ang manual placement po, makakatipid kayo na kaunti sa budget at pwede po kayong mamili kung ano ang media na gagamitin niyo sa bawat platform. At magbibigay po yan sa inyo ng more flexibility where your ad works. You know your business best. So being able, mapapersonalize po ninyo yung campaign ninyo at yung target ninyo ay magiging beneficial and boost ad performance. At diyan po ninyo mai-establish sa manual placement ang inyong brand reputation at makokontrol din po ninyo kung saan ang inyong ads mag-a-appear. Tapos, yan, creating audience po. Makikita ninyo, yung audience control may green check mark. Ang babaguhin lang po ninyo yung location. I-specify po ninyo kung anong location ang inyong target. Pero wag po kayo, sa location po, wag kayong maglalagay ng halimbawa,
ang location nyo ay Philippines, tapos maglalagay kayo ng abroad, United States, o di kaya basta kung Philippines ay Philippines lang po, huwag kayong maghahalo ng ibang country. Hindi na po na yung advantage audience, pabayaan po ninyo yan. Hindi na po kayo mamimili ng noong pong una, ang paggawa ng ads, i-specify pa po ninyo ang demographics, interest and behavior. Ngayon po, hindi na. Automatic na kay Facebook na sila ang mamimili ng audience ninyo. Ito pong ads na ito ay ginawa ko lang kahapon. Ang inyo pong audience definition, at least ang pipiliin ninyong audience size ay millions. Dapat po, kagaya niyan po, 246 million ang estimated audience size. Ang reach po niyan sa araw-araw ay 4.1 to 12K araw-araw. At ang conversion po niyan ay 10. Ibig sabihin po ng conversion, yun yung mga tao, conversation, yun po yung mga tao na magko-connect sa inyo sa inyong ads. Another, basta tatandaan po ninyo, yung location ang pinaka-importante ninyong pipiliin. Pwede po kayong sa location po pwede po kayong mag-target ng halimbawa ay Pilipinas ay Manila lang. Kung ano man pong lugar, pero huwag ninyong paghalo-haluin ang country. At pag pinaghalo-halo po ninyo yung country ay mame-mess up ang Facebook algorithm. At yung pong age, lagi po kayong mag-i-start sa 18 years old until 65. Tapos ang gender, i-consider po ninyo na both male and female. Yung detailed targeting, wag na po ninyo yung gagalawin kasi na po yan, naka-check na yan kay Facebook. Kaya hindi na po yan dapat nating bigyan ng attention yung demographics, interest, and behavior. The delivery system of Facebook works best when your audience size is between 2 to 10 million people. The more people in your audience, the more opportunities the auction will have to deliver ads, observe outcomes, and optimize. Tapos, ito po, yan, ang budget po, napakahalaga po niyan. Magsaset po kayo ng daily budget. Yan, sinet ko daily budget is $20. Pero hindi, ang ibig sabihin po ng $20 ay hindi po naman araw-araw ay $20 ang aking magagastos. Tapos yan po ay isineset ni Facebook ng 7 days, 7 days palagi. Pero may time po na less ang nai-spend in a day, pero mayroon po namang day na more than $20. Pero hindi po lalampas ng $140, meaning 7 days. Tapos yung start date, ang pinakamabuti po natin ay lagyan na lang natin ng start date, pero wag po tayong maglalagay ng set and end date. Kasi yung pong ating Facebook ads, kung halimbawa ayaw na natin, gusto nating i-turn off, i-slide lang po ninyo yung slider doon sa business, sa ads manager, at yun po ay automatic nang mag-off. Yung catalog, nakaupo yan, hindi natin yan kailangan. Tapos yung A/B test, hindi natin yan kailangan. Advantage campaign budget, yan po ay off lahat. Yan. Tapos dito po tayo sa ad setup. Lagi po ninyong tatandaan pagka kayo ay nagsisimula, lagi po ninyong lalagyan ng pangalan yung, basta nag-start po kayo, lagyan ninyo ng pangalan ang inyong ads. Whatever na pangalan ang gusto niyo po, pwede naman po yon. Tapos dito po sa conversion location, ilalagay, ito po ay may yung messaging apps, website app, ang pipiliin po natin ay messaging apps na yan po yung mga tao, di yan pupunta sa ating
Messenger, pero po yung Messenger na yun ay hindi yung ating regular na Facebook Messenger. Yun po ay Messenger na pupunta doon sa business suite. Eto, kagaya po niya, yung template na yan, yun kahapon ko lang ginawa. At yung Facebook page ninyo, doon sa, yan po ang pangalan ng Facebook page ko, Change Your Life. Mamimili po kayo kung ano man ang na-create yung Facebook page. At ang ating pong Facebook page na yan, i-check po ninyo yung messenger ninyo. Kagaya niyan, naka-check yung messenger na yan. Yan po ay punta doon sa Facebook page natin na makikita ninyo yung mga taong makikipag-in-touch sa inyo doon sa business suite. Hindi po yan yung ordinaryong messenger. Yan po ay doon sa business suite. Pwede rin po ninyong i-connect ninyo sa inyong Instagram and WhatsApp. Pero ang Instagram po at saka WhatsApp, madalang lang pong magbigay si Facebook dyan ng mga leads sa Instagram. Pinakamalimit po ay yung sa Facebook Messenger. And then another page, Mentor Ed. Tapos, eto na po ang pinakamaganda sa lahat dito. Dati po, ang ating image, ang ilalagay lang natin ay isa. Ngayon, si Facebook po ay mahilig, ang mga tao ay mahilig makakita ng iba't ibang klase ng image. Ang i-click po ninyo pagdating dito sa image ay carousel cards. Makikita ninyo yan, add at least 2 cards. Pag-add po ng image, i-click ninyo yung add cards. At yung add cards na yan, mag-upload kayo ng picture na ang size po ay 9:16, which is at least 10:8, 1080 by 1080 pixels. Dalawa pong add cards, dalawang image na ganyang size ang ilalagay ninyo diyan sa add cards. At bawat image na ilalagay nyo, magki-create kayo ng headline at saka ng very short description. Ang headline po ay dapat ay 1 hanggang 80 characters lang po, no more than that. At saka iiwasan po natin ang palaging paggamit ng capital letter. Ang capital letter po ay ginagamit lang kung tayo nagsha-shoutout dun sa tao na nagagalit tayo sa tao. Kaya sa paggawa po ng Facebook ads, ang i-capitalize lang ninyo ay yung start ng sentence. Tapos, ito pong edit placement, wag na po ninyo yan gagalawin. Pabayaan na ninyo yan. Tapos sa video po, doon sa add cards, 3 add cards ang inyong gagawin. 2 image at saka 1 video. Ang video po ay dapat, ang length ng video ay hanggang 15 seconds lang, no more than that. Kasi ang mga tao po ay magsasawa pagka masyadong mahaba ang ating video. Yung pong add cards na yan, lalagyan niyo ng headline, tapos lalagyan din po ninyo ng short description kung ano yung nasa image ninyo. Ang description po, wag na magsanay po tayo na ang ating description ay huwag masyadong mahaba. 1 to 2 sentences is enough. Tapos, ang video po ninyo, lalagyan din po ninyo ng description kung ano yung video nyo. Tapos, itong advantage plus creative, importante po yung may 4/5 turn on, i-click po ninyo yung edit. Pag ikinilik po niyo yung edit na yan, may window na lalabas dyan na ang gagawin lang po ninyo ay inyong i-click bawat isang picture na inyong kinreate doon sa carousel card.
at automatic ni Facebook na i-optimize yan, tapos i-click po ninyo save. Ang primary text po, sasabihin niyo kung ano yan tungkol sa inyong ad. Yan pong primary text na yan, ang inyo pong ilalagay dyan, pinakamahaba na po ang 1 to 3 paragraph. At bawat paragraph po ay magbigay kayo ng space. Huwag yung dikit-dikit. Ayaw ni Facebook ng ganon. At saka iiwasan din natin ang capital letter. Ang capital lang po ay yung simulan ng sentence. Ang headline po, napakaliit lang na headline ang inyong ilalagay. At pag naglagay po kayo ng mahabang headline, puputulin niya ni Facebook. Na hindi ninyo malalaman na pinutol na pala, malalaman lang ninyo pag inedit ninyo yung inyong website. Kaya yung mga tao kung minsan nalilito dahil putol ang ating headline. Tapos yung call to action, ilagay na lang po ninyo dyan ay learn more or kung gusto ninyo sign up. No other than that two call to action, sign up or learn more. Pinakamaganda po na lang yung learn more. Kasi po, magtatanong sa inyo yung tao kung ano ang tungkol doon sa website. Ang ating pong sales objective is Messenger. Hindi ko na lang po nailagay dito yung image na tungkol doon sa Messenger. Yung pong Messenger, mag-create po kayo. Bibigay ko po yung image noon kasi pasensya na po, nakalimutan ko. Yung sa Messenger, mag-create kayo ng 3 question. Pero ang question po ninyo ay maiksing-maiksi lang at kung ano po yung tungkol doon sa image na inyong inilagay, yun din lang po ang ilalagay ninyong question. At doon po ay may nakalagay na question number 1, ilalagay niyo yung question, pero wag na po kayo maglalagay ng response. Tapos 3 question ang pwede niyong ilagay doon. Halimbawa, would you like to learn more about Amazing Pure Organic Barley? Would you like to become a member of the company? And kung ano pong question ang gusto ninyong itanong doon po pwede, pero maikli lang pong tanong at huwag ninyong lalagyan ng sagot para yung pong tao ay mai-excite na magtanong sa inyo kung ano yung tungkol doon sa inyong ads. Tapos, yan lang po. Tapos, i-click na ninyo yung publish. Yan. At may ads na po kayo. At ang another thing po na inyong tatandaan ay huwag kayong mag-e-edit ng ads pagka nasa learning stage. At yan po ay makikita ninyo doon sa Meta Ads na that is an application that you can put in your download in your cell phone para po everyday na monitor ninyo yung performance ng inyong ad. At pag ang halimbawa po sa country, ang country ninyo ay USA. Si Facebook po, makikita ninyo doon ang kung anong lugar sa USA nagkakaroon ng atraksyon yung inyong Facebook ads. Ngayon, pagka kayo po ay nakalampas na sa learning stage, yung pong location, kung ano po yung lumabas na pinakamaraming tao sa isang location, doon po ninyo po pwedeng ilagay, i-add doon sa location ang lugar na lumabas sa inyong performance. Yan po ang tinatawag na optimization. Si Facebook po, lagi po yung everyday inilalagay niya kung saang lugar nagkakaroon ng traction yung inyong ads. Hindi po kasi natin pwedeng i-specify agad kung anong location. Basta sa una, ang targetin nyo isang country. Tapos, little by little, after the learning stage, magre-record na po yan kung saang lugar nakikita yung inyong ads. And then, nag-edit po kayo,
doon sa location, ilalagay ninyo po kung ano yung lumabas na lugar doon sa country na yun, doon sa location. At lagi po yang bibigyan ni Facebook ng audience doon sa specified na location. Pero since nawala pa po kayong ads, pagka kayo po'y gumawa ng ads, doon ninyo mamomonitor kung saan lugar nagkakaroon ang inyong kung saan lugar lumalabas yung ads ninyo at ma-optimize na ninyo iyon pagka kayo'y inedit. Basta ang atin lang pong tatandaan, huwag kayong mag-e-edit pag nasa learning stage at mess up po yung algorithm ni Facebook. Pag na-mess up po yung algorithm, diyan po ninyo mararanasan ang magkakaroon kayo ng mga buzzer. At saka diyan po sa ating messaging ads, pag ang inyo pong ads ay maganda, yung inyong text, yung inyong headline ay maganda, hindi po natin maiiwasan na may pumasok dyan na mga scammer. Yung pong mga scammer na yun, ay akala ninyo ay talagang tunay na kay Facebook nang gagaling kasi po yung pong sign ng Meta ay kuhang-kuha nilang gayahin. Huwag po ninyo yung papansinin, i-report nyo agad po na scam yun. At si Facebook po ay hindi magme-message sa inyo ng tungkol doon sa mga policy violation. Ang ginagawa po ni Facebook, ini-email kayo. Yung pong policy violation ay hindi po dapat ini-entertain doon sa Messenger. At yan po yung mga nagpapadala ng link. At yung pong link na yun, huwag po ninyong i-click. Hihingin po niyan yung ID ninyo, kung saan kayo nakatira. Maya-maya po ng konti, hihingin na yung bank account. Pag yun po ay inyong pinatulan, wala na po kayo. Mauubos po ang inyong pera kung saan man yun nandoon. Kaya basta hindi po maiiwasan, ako nararanasan ko po yun pero napakadalang po kasi ako na nga ako yung Facebook ads ko, alam na ni Facebook kung ano yung ginagawa ko kaya pagka kayo po ay naging familiar na kay Facebook, yung algorithm ninyo ay established na kay Facebook, wala na po kayong makukuhang buzzer. Pero sa primero, tandaan po ninyo, sa primero ninyong paggawa ng ads, talaga pong ang buzzer ay andyan. Pero huwag po kayong ma-disappoint, i-report lang po ninyo na scam at in the long run, after the learning stage, makikita po ninyo very smooth na ang takbo ng inyong Facebook ads. Yun lang po. Kung yun pong gustong magtanong, open po sa question. Mentor Edward, yung baba. Ayan. Ito po yung Meta Business Suite. Yung pong mga scammer, yung ano nga ba yung sign na yung bilog? Ano bang tawag dyan? Yan ay kung sa mga kuwan na yan ang infinity sign. Gayang-gaya po yan ng mga scammer. Huwag po ninyong papatulan yun basta't may nagpadala sa inyo na message doon sa leads ay huwag po ninyo papatulan basta i-report po ninyo sa scam. Ito pong planner. Yung planner na yan nakalagay dyan, napakaganda po niyan. Pwede kayong mag-schedule ng inyong posting sa araw-araw. At pagka kayo po yung nag-schedule ng posting dyan sa planner na yan, si Facebook na po ang naglalagay niya sa inyong Facebook page kung anong araw ninyo in-specify. Ito pong insights na ito ang sinasabi ko sa inyo na pag ang inyong Facebook ad ay nakalampas ng learning stage, diyan po ninyo makikita kung saang lugar pinakamarami ang inyong ads na lumalabas. Kaya mag-concentrate na po kayo doon sa lugar na ang inyong ads ay lumalabas. Ang inbox, dito nangyayari yung mga messages ng tao na pumapasok sa inyo. Tapos, pag pinasok po ninyo itong leads center,
diyan po ninyo makikita yung tao na nagre-respond sa inyong ad. Yan pong lead center na yan, makikita ninyo yan, marami pong columns yan. At Pakita ko po. sa lead center na yan, makikita ninyo yung intake, in progress, at saka madami siyang pagpasok po ng tao sa inyo, yan ay nakalagay sa intake. Kaya pag nagsimula na kayong mag-message sa kanya, ililipat ninyo sa in progress. At gusto po ni Facebook yung ganon. Kasi pag po ginawa ninyo yung naglilipat kayo ng status ng inyong mga leads, si Facebook po ay may kusa, mapapansin po ninyo, automatic na niyang pinapadalhan ng notice yung tao. At yan po ay malalaman na lang ninyo, sinasabi ni Facebook na dapat mong i-follow up ang tao na ito. Ayan, yung intake. Pagpasok po ng tao sa inyo, sa intake yan nakalagay. Tapos pag nagsimula na po kayong magsulat ng message sa tao, ilalagay po ninyo sa in progress. Tapos pag po may bumili na sa inyo, ililipat po ninyo sa converted. At gusto po ni Facebook nakikita yung mga taong ganon. Tapos pag yung pong tao, halimbawa po kinilik ninyo yung si Angela Macedonia. Yan, kinilik ninyo yan, nag-send kayo ng message sa kanya. Dito po sa baba nito, makikita ninyo minsan, you cannot get in touch with this person. Ang gagawin po ninyo pag nakita niyo yon, pumunta po kayo dito sa right side na ito, below there, makikita ninyo yung i-delete na ninyo yung tao. I-delete na po ninyo yan. At hindi na po yan importante, nakakagulo lang po sa ating kunyan. Sa ating leads. Mentor Edward, sa iyo ba yan? Sa iyo mga tao yan? Yes po. Yan si Abimbula, nasa akin din yan na. Asan si Abimbula? Ayun. Nasa akin din yan. Kaano lang niya eh, kame-message lang niya. Ay, nung pang kunya sa akin, 2 weeks ago na, ang kulit yan. Hindi ko pa nasasagot. Ay, koko, ang kulit-kulit niyan. Hindi, nagkita-kita ngayon ng ano. Ito si Ubibir, nasa akin din yan. Nasaan si Obibil? Ibaba mo. Nasa akin. Oo, nasa akin din. Matagal na rin yan sa akin. Yung anak ni Junior. Yan po ay laging yung araw-araw bibisitahin ninyo yan. At dito po sa leads management, dito sa kanan, makikita ninyo yan, leads management. Yan po inyong papaltan po ninyo yan ng inyong pangalan. Yan. Tapos dito sa stage, diyan po ninyo makikita yung kung anong stage na siya nandoon. Mentor Edward sa kanan ng leads management. At gustong-gusto po ni Facebook na yan na inyong ina-update palagi. Pag po yung tao ay ayaw nang makipag-in-touch sa inyo, ilagay nyo na lang sa lost. Tapos, ang akin lang pong ginagawa ay either na in progress, lost, at saka scam. Yun, ginagawa ko po yun. Pero dito po, ang maganda po dito, pag dito kayo pumunta, Mentor Edward, dito sa bilog na may, dito sa ano mga ba yan? Yung below the bell, on the left side. Below the bell on the left side, punta ka dyan. Below the bell, inbox. Sa inbox, yan, i-click mo yan. Ito po, halimbawa yan si Abimbula Alaw. Tingnan po ninyo, makikita po ninyo doon sa right side, yung pangalan niya, i-view po ninyo ang profile niya.
Yan. Pag yan po'y bininyo nyo ang profile at nakita po ninyo na walang posting yan, wag na po ninyong i-communicate. At yan po ay maliwanag na scam. Titingnan po ninyo kung siya may posting, kung may kaibigan, yun ang inyo pong gagawin. Napaka-importante po nung inbox na yon. Ang ginagawa ko po, binibisita ko muna yung inbox, tinitingnan ko yung profile nila, at ito pong add friend na ito, yan po, minsan nangyayari, pero yun po ay nasa setting ng tao, yung add friend na yan, pag yan ikinilik ninyo, minsan cancel request, hindi po ninyo pwede siyang i-message. Pero pag yan po ay pumayag si Facebook at yan po minsan ay napayag na i-add friend mo siya, i-add friend po ninyo at pupunta yan sa inyong Facebook profile. Sa inyong yung personal Facebook page natin, magiging friend po ninyo yan. Napaka-importante po para kayo'y mahalin ni Facebook ay lagi po ninyong ibibisit yung leads center na yun at inyong i-update ang mga tao. At pag po ninyo laging ginagawa yon, you will notice na si Facebook ay napakabait po sa inyo. Gaya ng nangyayari sa akin, hindi po ako na-contact sa Facebook. Ang Facebook ang kumokontak sa akin at nanghihingi ng appointment para ako'y turuan. Kaya po ako'y natuto dahil 3 months po akong hinawakan ni Facebook na hindi naman ako nagbabayad sa kanila. Nag-a-avail lang po ako ng time para sila ma-accommodate ko at tuturuan po kayo. Hindi po madaling mangyari yon. Nakikita po ni Facebook kung gaano kayo ka-consistent, kung gaano kayo kasipag sa pag-update ng inyong Facebook page, pag-update ng inyong Facebook profile, paggagawa ng ads. At pag nakita po ni Facebook na kayo gumagawa ng ads, nagkakaroon kayo ng mga halimbawa nagkakaroon kayo ng merong mali sa inyong ginawa, kukontakin na po kayo ni Facebook without you having to get in touch with them. Basta na lang po magugulat kayo, tatawagan po kayo ni Facebook at makikipag-usap po yun sa inyo. By the way, ang Facebook ads ba sa Pilipinas is in dollar or in peso? In peso po yata. In peso. So, ang pinakamababa po, pag in peso po, at doon sa sales, pwede po kayong budget every day ng $7, which means 350, right? Or more than that. Kasi yung nasa recommendation ni Facebook, pagka yung ginawa yung sales objective, pwede kang mag-budget ng $7 a day, which means $49 a week. So sa Pilipinas, it can be 400 pesos or something like that. At pag naman po yung sa budget po, pag sinabi po natin nag-budget tayo ng $350 a day, hindi naman po ibig sabihin noon ay kukunin ni Facebook lahat ang $350 a day. Depende po yon sa pasok ng tao. Sana po may natutunan kayo sa aking tinuro sa inyo ngayong gabi. Ngayon, kung kayo po ay may mga tanong, pwede naman po ninyo akong i-message. I am open para po makatulong. Pag hindi Any na po ninyo question ako po? Any question po sa mga nandito? May oras pa po tayo, may 20 minutes pa. Oo nga. Napakabilis ko yata eh. Hindi, okay lang po. Or pwede natin i-sample yung paggawa mismo ng Sige. ads. Okay. Oo nga. Mentor Edward, ipasok mo sa iyong kwan. Share screen. Yung Facebook ko. Ako po, ang may pagmamalaki ko lang sa inyo, never akong na-reject ng Facebook. Never na-close yung account ko.
never kong naranasan yung basta po hindi ako nagkakaroon ng rejection pagdating sa ads. Yan. Ate, guide mo lang ako para at least isa-isa. Okay, okay. So, nandito na ako sa main page ko. Main wall, I mean. Okay. Click mo yung business manager mo. Nasaan na ba yan? Yan, ads Ads manager. manager. Create Bago campaign. yung create campaign. Yep. Yan, sales. Click mo yung yan. Tingnan mo, mapapansin po ninyo yung Balik ako. okay. Yan. Mapapansin po ninyo, pag kinilik ninyo yung sales, is the business goal you hope to achieve by running your ads. However, it's one for more information. Tapos click mo yung, kasi may lumabas kanina na ditong notice. Ang pinakamaganda po talaga, ang pipiliin natin ay sales continue. Tapos manual sales campaign. Click ko to. Yep. Click continue. Ayan, campaign name, lagi po ninyo tatandaan, lalagyan po ninyo ng pangalan yung campaign ninyo. Ano, kahit naman po anong pang Metro Edward, huwag mo ilagay. That's good. I am crown, not black. Tapos, ang tatandaan po ninyo, yung may mga green na check, huwag na po ninyong gagalawin. I-click mo yung continue. Pabayaan na po ninyo yan. Yan pong catalog of A/B test of advantage campaign budget ay ako'y naka-off diyan, Mentor Edward. So, i-off ko to. Ayan. Yan, off na lahat yan. Then click continue. Ayan, yung ad set name ninyo, kung ano yung isinulat ninyo doon sa una, yun din po ang ilalagay ninyo. Tapos messaging apps, not website. Kung kayo po may website, ilagay niyo yung website niyo, pero nakadepende po tayong palagi sa messaging apps. Yan, atin niyo po nakasulat, drive sales and conversions through Messenger, Instagram, and WhatsApp. Yan. Yan naman po yung automatic na nakalagay yung inyong Facebook page. Kung gusto po ninyong i-connect sa Instagram, i-check mo lang yan. Saka sa WhatsApp, i-check lang yan. And then, makikita ninyo po dito, sa right side, your audience selection is fairly broad. Huwag po ninyong gagalawin yan. Ganyan lang po yan. And then, some audience location, huwag po ninyong, minsan po, titingnan din ninyo yung may exclamation point na may triangle. Titingnan po ninyo kung ano ang nakalagay dyan. Sometimes important, sometimes i-disregard lang po ninyo yung notice na yon. And then click wag na po ninyo yung gagalawin yan sa budget po. Diyan tayo, importante ang ilalagay natin. Yung $20, pwede pong maglagay kayo ng, kung sobra pong laki yan sa inyo, pwede po kayong mag-start by $10. Then pag nakikita po ninyo na ang inyong ads ay marami, napapansin po ninyo, ang $10 minsan papasukan lang ng 3 tao, pwede po kayong magdagdag. Nakalagay po dyan, you will spend an average of 10 per day. Your maximum daily spend is $12.50. Yung pong $12.50 na yan, madami ng tao ang pumapasok niyan sa inyo. At ang maximum weekly spend is $70. Hindi po kayo gagastos ng more than $70 in a week. Yan po ang sinabi ni Facebook. Yung start date, lagay po ninyo, automatic yan kung anong date kayo gumawa ng ad. Yung end date, wag na po ninyong ilagay. At pag hindi po ninyo nagustuhan yung performance, magkiklik lang doon sa ating sa cellphone, yung ano ba yung Meta Ads na kwan. Doon lang po i-click niyo yung slider sa off.
hindi na po yan gagana. Ads manager. Ha? Ads manager. Yeah, Yun yung i-off din, yung ads manager. Right? aling ads manager. Yung i-off mo yung ads mo. Oo. Doon lang sa cellphone pwede na i-download mo yung Meta Ads application yon. Pag ayaw na ninyo ng inyong ads, doon lang po i-off ninyo yon. At napakadali pong gawin yon. I-slide lang po ninyo yung bilog. Yung parang yung sa drop na yan, i-slide po ninyo yung pakaliwa at off na po yon. Click mo Mentor Edward yung next. Yan, add name, lalagay po ninyo. Kung gusto po ninyong ma-preview yung inyong ad, i-click po ninyo yung arrow na yon. Yung arrow na yan, Mentor Edward, sa ad preview, pwede mo yung i-on. Saan na yung ad Yun, ad preview? preview Okay. on the Yeah. left side. Para nakikita po ninyo dito sa right side kung ano yung ginagawa ninyo rito. Yan pong partnership ad, wala po yung identity, that's right, ad setup. Yan, create na po. Anong gamit mo, Edward, Mentor Edward, na computer? Apple? Apple. I see. Pakibaba mo nga yung create. Ayan. Yan, yung carousel na yan po ang inyong iti-check. Tapos, down, carousel cards. Check mo, Mentor Edward, i-click mo yung add cards. Yan. Add image card. Yan. Pag po ang inyong mga in-upload na image dito is may red, huwag na po ninyong gagamitin yon. Ibig sabihin, ayaw yan ni Facebook. Tapos kung gusto naman po ninyong mag-add, i-click lang po ninyo yung upload. Pwede kang mag-select dyan, Mentor Edward, ng anumang image except lang doon sa may red. Eto, pinili ko na. Ayan na siya. Yan, okay, continue. Isa-isa po natin gagawin yan. Ayan. Headline, hindi po yan chat in messenger. Lagyan po ninyo yan ng konting headline. Tandaan po natin, 1 to 80 character lang po yung headline na yan. Ay, no, edit, yung pen. Yan. Yan. Ito pong headline sa baba ng image is 1 to 80 characters lang. Lalagyan po ninyo yan ng kung ano po yung tungkol doon sa image na yon. Pwede mo ilagay, Mentor Edward, amazing pure. Iwasan ang capital. I know, kaya binura ko ulit. Yan pong ayaw po ni Facebook ng maraming capital letter. How about this one? A-P-O-B. Ayan. Palitan mo rin yan ng PNB. Yung PNB, palitan mo ng small letter. Basta, ang tandaan po natin, ang simula lang ng sentence, ang capital. Hanggang 80 characters lang yan. Ang ibig sabihin po ng 80 characters, pati space po yun ay kabilang sa 80 characters. Tapos, lagyan mo lang ng a very, very short description. Tapos, click add cards. Add image card. Again. Kasi dalawa pong image at isang video. Wala na akong image. Ayan ito si Maritoni. Si Maritoni ba yan? Video yan, video. Hindi pala. Hindi. Yan, continue. Ayan.
I-edit yung pong pen icon, tandaan po natin laging i-click para makapaglagay po tayo ng headline. Antay dito. Yan pong headline at saka description ang napaka-importante po sa Facebook ads. Halimbawa po kayo ay Disyembre po nasa Pilipinas tayo. Ang inyo pong ay Tagalog. Doon ba diyan ba sa Pilipinas may automatic translation? Meron yata ate. Ay sige. I-on po ninyo yung automatic translation. Di may dala na po tayong image. Add card again. Video naman po. Yung si Maritone Ay, rin. mahaba ang ano eh. Ay, pag po yan ay may triangle na ganyang may dilaw, hindi po ninyo yan pwedeng ilagay. Ibig sabihin po, hindi po yan pinapayagan ng Facebook na ilagay ninyo yan. Kahit po anong pilit ninyo na ilagay yan, hindi po siya papayag. Kaya magagawa po kayo ng video na ang length ng video, pinakamahaba na po ang 15 seconds. Siguro mga 2 sentence lang po yon. Yung edit placement, leave it as it is. Do not touch it. And then primary text. Yan. Ang gustong-gusto po ni Facebook ay hanggang 1 to 3 paragraph lang. No more than that. At wag po tayong another tip. Sa end po ng paragraph, wag po kayong maglalagay ng period. Hindi ko po alam kung bakit, pero itinuro po yun sa akin. Pag end na ng paragraph, wag na po natin lagyan ng period. Space agad para po may bawat paragraph ay may spacing. Tapos, wag na rin primary text. Naglagay po kayo ng primary text. Yan. Ganyan po yan. Pinakamaganda po yan. Yan. Tama na po yan. 3 paragraph lang. Yung add text option, wag na po natin gagalawin. Tapos maglalagay po tayo dito ng short headline. Tandaan, hanggang 80 characters. Ang ibig sabihin po ng 80 characters, pati po space ay kasama yun. Tapos itong call to action, send message. Yan, okay na yan. Automatic na yan. And then, yan. Ito po, enhancement. I-edit mo, i-click po ninyo yung edit. At ito po, ay si Facebook po, yung mga yan, pagka yan po ay lahat ay green, isi-save po natin. Pero pag yan po may isang dilaw o pula, dapat po nating i-edit yun. Ako, Mentor Edward, hindi na ako naglagay ng profile end card. Basta Yes, itong 4 na ito ay lahat ay green, i-click na po ninyo yung save. Makita mo magbabago yung pag kinilik mo yan. Tingnan niyo po, 4 to 5 turn on. Na in-enhance na ni Facebook. Message template, wag po natin gagalawin, leave as it is. Ayan, di yan po sa conversation na yan. Mag-create po kayo ng new. O kung kayo po ay pagbago, i-click po ninyo yung create new. ayaw niya. Ay, ayaw na kasi meron ka na dito eh. Oo, Edit, meron na pala. yeah. May Edit mo existing na yan. ako. Pwede mong i-edit yan para magbago. Yan. Yan. Frequently, ang text, wag ganyan lang po. Text only. Wag na po, basta text lang po, wag na po tayo maglalagay ng image pa. Ibaba mo. Tapos, question number 1. Yung response po, wag na ninyo pong lalagyan ng response. Tama na po yung where are you located. Tapos question number 2, can you check the price of the product? And then, can I make a purchase?
and then save. And then after that po niyan, ready for publish na. Yung tracking na yan, huwag na po ninyong gagalawin yan. Automatic po yan ni Facebook. Sila lang po nakakaalam yan. Pero po ito, kaya kong gawin yan. Kaya lang, hindi po talaga advisable na ituro sa mga hindi pag hindi po limited lang ang knowledge sa technical. And then click publish. Since hindi po i-click yan ng Mentor Edward. Tapos, pagka ganyan po ang inyong ginawa at kayo ay nakikita po ninyo doon sa upper right corner in draft, yan po ay i-turn off ninyo. Turn off mo. Yan. Para hindi na ma-mess up yung algorithm ni Facebook. Pag po ninyo sinunod yung mga nakita ninyo ngayong gabi, wala na pong problema sa inyong ads, mamahalin po kayo ni Facebook. Yun lang po. May oras pa tayo. Baka po gusto po niyong magtanong. Picture na po tayo kasi Ah, nag-aalas na. Mentor Elvira? Yes, Mens. Grabe no, talagang sabi ni Mentor Rose, kaunti lang daw yung maituro niya. But yun pala, kung talagang dediretsohin, kukulangin ng oras. But maganda naman talaga. Talagang may makukuha talaga tayo dahil nag-a-ads tayo. No? Okay, Mentor Rose, since nandyan ka na, ikaw na lang muna. Okay, Mens, ready? 1, 2, 3, smile. Ayan. And then isama ko na rin si Mentor Ed. Saan na ba dito si Mentor Ed? Ayan. Ay. Sama. Uy, nawala si Mentor. Nawala yung isa. Ayan. Okay, ready? 1, 2, 3, smile. Ayan. And then gallery view tayo. Mentor, so dalawang page tayo. Ready? 1, 2, 3, smile. Ayan, and then page 2, mayroon pa ring nakabukas o wala na ata. But anyway, 1, 2, 3, smile. Ayan, Mentor. Mentor Ed, back to you. Ayun, maraming salamat po everyone. So, nirecord po natin ito. So, kung sino po yung gustong humingi, nasa chat po ng ating GC, Team Conquerors. At kung wala po kayo sa Team Conquerors, hingin nyo na lang po muna sa inyong mga leaders. Yun po. So, excuse me, yung pong gustong magtanong at i-message ako personally, wala pong problema. ayan. So, thank you, Mentor Rose, no? Ang galing talaga ng ating mentor. Talagang willing to help. Siya po talaga is, pagdating po sa technicalities, gustong-gusto niyo pong tumulong. Yan, At hingi saka lang po, po. ito pa isang, kung kayo po may problema sa inyong computer, i-message niyo ako, handa po akong tumulong. Wag lang po yung basag ang hihingi niyong tulong sa akin, di ko po kayo matutulungan doon. Pero software problem, technical problem, tanong lang po kayo. Yan. So, mag-message lang po kayo sa Team Conquerors and then o kaya i-add niyo po siya sa Facebook. Ayan, si Mentor Joji nagtaas ng kamay pero pasensya na po. At tayo po ay time constrained right now. Meron pa po tayong Team Blast. So, hingi na lang po ako ng closing prayer. Sino po kaya? Sandali ha. Tignan po natin. Mag-ano po ako. Sandali po ha. Sino kaya? Mini, mini, mo. Mini, mini, mo. Ayan. Pwede po ba si Mentor Carol? Ayan. Mentor Carol? Medyo wala yata. Okay. How about po, sino pa ba? Thank you po, Mentor Edward. Ayan. Okay, Mentor Gara. Ikaw na lang po. Mentor Gara, nasan ka na ba? Dali. Sandali lang, Okay. ma'am. Okay. Ayan. Okay. At i-ano ko muna ang isa ka na sinaka-on yun sa blast. Okay. Let's bow down our head.
Father God in heaven and on earth, you are the God of everything. And Lord, thank you for the training, oh God. Thank you for Mentor Rose for give us this knowledge on how to do the Facebook ads. And God bless us, oh Lord. And thank you, oh God, for the life of Mentor Rose, for the life of everyone, oh God. Lord, you are amazing. And thank you, Lord, and for has been faithful for us, oh God. And we trust in you in everything, Lord. And help us, oh God, to have a long patience of doing this business, oh God, because this business is not easy, oh God. And we put our trust in you, Lord, that we can do it. We are victorious. We have some many desire into our hearts, oh God. But only you, Jesus, can determine, oh God, what is our plan, oh God. And we always put in you, Jesus. Lord, thank you. Thank you for this night. And thank you for everything. And thank you for everyone, oh God. Thank you for you never give up on us, oh God. Thank you, oh Lord Jesus. And we will never give up also, oh God, on doing this business. And in Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you po, Mentor Grace, no? Talagang yes, mentor talaga din si Mentor Rose, si Mentor Gara, si Mentor Grace po. So maraming salamat. So mag-unmute na po tayo at mag-thank you po tayo sa ating speaker, si Mentor Rosales po. Ayan po. Thank you, po, Mentor Rose. Thank you, Mentor Rose. you, Mentor Rose. Thank you, Mentor Edward. Ayan. So, salamat po. So, see you po sa Ingat Team po Blast lahat. training. Yes. Last day po ng weekly special training ng Team Blast. Welcome. Thank you po.